Okay, thank you, Richardson, for that wonderful prayer. And good afternoon, class. Okay. So, Janil is in. Good afternoon, Janil. Parang ngayon lang kita na-encounter ulit, Janil. Kamusta na kayo ni Laila? Okay. Okay, let's start. So, ito. Let's just try to compare and contrast stocks with queues. Applications kasi ng queues natin ay more on the real-world system. So, pag dating nyo dun sa ating modeling and simulation, talagang may encounter natin yung mga concepts and theories behind queues. And of course, yung mga sa operating system natin, yung mga different utilities or programs ng operating system natin, like sa printers, ginagamit nila ang queues, concepts, and theories. And magagamit pa natin ito sa inyong networking fundamentals na subject. Lahat ng concepts behind networking uses the concepts and theories behind queues. Okay? So, ayun. I-review lang natin. Stocks. Ang stocks, ang principle na ginagamit niya yung ating last in, first out principle. So, kung nagbasa kayo, what about queues? Ano naman ang principle ang sinusunod ng ating queues? Last in, last out. Okay. So, thank you, Kim. Meron pa bang iba na parang halos kaparehas ng principle ng last in, last out? First in, first out. So, pwedeng last in, last out. Pwede rin siyang first in, first out. Parehas lang yun. So, kung sino yung nauna sa queue, siya rin ang dapat maunang lalabas sa queue. Kung sino yung huli sa queue, siya rin yung dapat huling lalabas sa queue. Ganun lang yan. Ang principle behind queues, abstract data type operations. Pag-compare natin yung mga different operations natin. Sa stocks, we have push, we have pop for our main operations, and we also have auxiliary operations, top, size, is empty stock, is full stock. Okay? So, nung ganyan naman, nung ginagawa niyo yung learning task niyo sa stocks, hindi pa kasi ako tapos mag-check ng mga learning tasks niya. Pero yung gumawa ng video, yung team nila Zandrel, nakita ko naman in-implement nila ng mabuti yung ating abstract data type operations for stocks. So, ginawa nila lahat ito. So, alam nila yung ganyan, yung logic or mga codes para paganahin yung ating abstract data type na stocks. Sa ganyan naman, sa queues, ano ang ganyan katumbas ng ating push? Remember, ang push natin is parang adding ito. Adding, ba yan? Adding element. Yan. What about sa ganyan? Sa queues natin, ano naman ang katumbas nung push natin? Aba, kompleto. NQ int data. Sige, ilagay natin. NQ int data. So, ang katumbas ng ganyan, ng push, para makapag-add din tayo ng element sa ating queues ay NQ. NQ. Okay? Para hindi tayo malito, si ganyan, si Jerome, sabi niya, nilagyan kasi niya ng ganyan ng parameter.
sa loob. So, meron siyang data type na integer at saka data ang pangalan ng variable na mare-receive dun sa function call later on. Pero, itong ganyan, enqueue natin, it can accept any data type, any object, with the use of our generic. So, remember yung generic natin, pwede natin siyang palitan later on ng letter E or kahit na anong single letter. Basta pag implement natin yung ating generics, ay magagawa natin siya. Okay? So, kompletuhin natin na Jerome. Ano ito? Anong signature ng ating NQ? What I mean by signature is, meron ba siyang i-return na value? Ano ang dapat niyang parang data type ng method na ito? Is it int? Is it void? Is it what? It's void. Kasi wala naman tayong gustong ibalik na value after nating, or i-return na value after nating ma-invoke yung ating method na enqueue. So, tama iyon, void. So, this, the signature is void. Ganyan. Next, pop. Pop is removing element. So, sa ating queues, anong katumbas ng removing element natin? So, it's the queue. Okay, ako na lang maglagay. Wala siyang ganyan, parameter. Justin RJ. Ganyan lang siya. Oo. So, kung yun ang nakita mo sa LMS, tatanungin kita ngayon, bakit walang parameter si the queue? Pero si NQ, meron siyang parameter. Kasi yung principal niya, sir. What about the principal? Yung last in, last out. Hindi ko masyadong magets yung connection ng principal ng last in, last out with why does the queue method does not accept parameters. Andre, dahil wala naman siyang ibabato na data sa method, sir. Correct. Wala siyang ibabato na data sa method. Sa NQ kasi, di ba, doon sa ating tester class, doon sa ating main method, naglalagay tayo ng value doon sa ating ganyan, within the parentheses. And that value will be passed to our ganyan, to our class containing the NQ method. For example, so yung ganyan, yung kung for example, naglagay ako ng NQ, open and close parenthesis, 1, close parenthesis, semicolon, nagbabato ako ng integer na ang value niya is 1. So, pagdating dun sa class ko ng ganyan, ng, for example, may class na ako ng queues, doon mismo sa ganyan, doon sa method, i-accept niya yung 1 dito, i-store niya sa data, and of course, yung ganyan, yung kanyang data type is integer. So, ganun yun. Sa deque naman, wala tayong ipapasang value kasi gusto lang nating magtanggal ng element sa ating data structure sa queues natin. So, since magtatanggal tayo ng element sa ating data structure, ano ang kanyang signature? Yung deque natin. Anong gusto nating mangyari ba kapag nag-deque tayo? Wala lang. Tanggalin na lang natin yung data sa nalaman ng ating data structure. Hindi, di ba? Hindi natin lang gustong tanggalin. Di ba kapag nagpo-program tayo, kapag for example magde-delete tayo ng data sa ating if you already have experience on ganyan databases, ganun. Nagpapakita pa tayo ng ganyan ng tawag nito. Pinapakita natin yung data na i-delete natin sa isang mechanism like parang pop-up window
Tapos, i-confirm natin kung i-delete siya or hindi. Pero in this case kasi, needless, if we want to do that or not, kailangan nating ganyan. Kailangan pa rin natin siyang i-store for those kind of purposes. So, kung ganun ang purpose natin, ano sa tingin nyo yung signature or data type ng method natin? Kasi meron tayong i-return eh. Pag magdedeque tayo, meron tayong i-return. At yung i-return natin is the value of that element na i-remove natin sa ating queue. Sa tingin nyo, ano? Is it void again? Is it int? Is it boolean? Is it what? Generic na type? Okay. So, depende sa data type. So, kung mag-i-implement ka ng generic sa iyong ganyan, sa iyong abstract data type, pwedeng mong gawin siyang letter E or any single letter na capital. Depende sa'yo kung anong gusto mong gamitin. Pero kung hindi ka gagamit ng generic, kung ano yung ganyan, yung data, ay kung ano yung data type ng data na ibabalik na i-return, yun yung magiging ganyan mo, data type or signature ng iyong method. So, dito, for example, sabi ni Jerome kanina, enq int data, kung gusto kong i-return ng value ng na int din, so, ito, magiging int etong e. Okay? Magiging int siya. Pero kung nag-implement ka ng generic sa iyong ganyan, sa iyong abstract data type, letter E na lang siya. Okay? Next, for our auxiliary operations, we have top, size, is empty stack, full stack. So, ang top natin, gusto nating makita yung element na nasa top. Kasi nga, stacks, di ba? Pag stacks, last in, first out, kung ano yung pinakahuling element or data element na naipasok sa ating stack, siya yung magiging top natin. So, ito yung last added element, di ba? Ano naman yung katumbas ng ating ganyan? Top sa queues. Kasi sa queues natin, yun nga, first in, first out. Kung ano yung nasa harapan, siya yung unang aalis sa ating data structure. So, ano yung katumbas ng top sa ating queues? So, front. Mag-a-accept ba siya ng parameter? Hindi. Parang ganyan din siya. Para lang din siyang pop. Pero since ganyan, gusto nating makuha yung data element, yung value ng data element sa front, ano naman ang kanyang data type ng method or signature niya? E na naman. Okay. Sige, E. Kung nag-implement ka ng generic. Pero kung hindi, kung alam mo kung ano yung data type ng mga ganyan, mga elements sa iyong data structure, edi yun ang lagay mo. Kung integer, integer. Okay? So, ayan. Size. Pwede rin lang gamitin nyo ang size na name. Kahit ano nga eh. Depende. Pero syempre, gawin yung kumbaga, parang madaling maintindihan yung pag-name nyo ng mga methods. So, ganun. Yung size natin sa stacks, ginawa na lang natin siyang qusize para mas maintindihan na yung size ng data structure ang kinukuha natin. Okay? So, yung size natin is we want to know the size of our data structure. Okay? Not the size of the implementation of another data structure. So, ang ibig kong sabihin dun, kung for example, nag-implement ka ng simple array, diba, ang simple array ay fixed ang kanyang size. So, hindi natin gustong kunin yung fixed na size, kundi kung ano yung size ng mismong data structure na ginagawa natin,
Like, for example, in queues or in stocks. Kung ano lang yung may laman dun sa data structure natin na stock or queues, yun lang ang gusto nating malaman. And we implement that using our variable count, di ba? Dun sa mga nakaintindi, nakagawa ng mabuti nun sa stocks natin. So, ayan, meron din tayong is empty stock. Ang katumbas niya sa queues is empty queue. Meron din tayong is full stock. Ang katumbas niya sa queues is full queue. At ang mga auxiliary operations na ito, pwede natin siyang gamitin within our main operations. So, kung remember our boundary conditions, di ba? Yung boundary conditions natin, kapag empty ang ating data structure, pag may single element, kapag nag-add or remove ka sa umpisa, at saka sa huli, at saka mag-add ka or mag-remove ka sa middle. So, kung ano ang ganyan, boundary conditions na applicable sa ating data structure na queues, taking into consideration the principle which is first in, first out, yun ang ganyan, gagawin natin. Yun ang logic doon sa paggawa ng code natin doon sa class ng queue na gagawin natin later on. Ito naman sa implementation. So, sa stacks, ayun nga, nag-team-team pa kayo dito. 4 na team. Simple array, dynamic array, incremental strategy, and then dynamic array, doubling strategy, and we have linked list. What about sa ganyan, sa queues? Ano yung ganyan? Ano yung mga possible implementations using arrays or linked list, maybe, on queues? What are the specific na title or name ng implementation? Simple circular array, dynamic circular array, and lastly, ano pa? Linked list. So, ayan. We have simple circular array, dynamic circular array, and linked list. So, dito sa ganyan, sa ating simple circular array, ang concept nito is parang concept din lang siya ng simple array. So, dun sa team na gumawa ng simple array noong learning task natin sa stocks, kung paano yung paggagawa natin ng code natin doon sa ating simple array, ganun din siya dito sa ating simple circular array, pero meron lang tayong idadagdag. So, let me just, kung hindi nyo pa masyadong naintindihan based on your readings or kung nag-advance kayo ng pag-aaral, yung ating ganyan, sa simple array, we know for sure that the size of the array is fixed. It is fixed. So, bakit simple circular array? Bakit hindi pwedeng simple array lang din ang pag-implement natin sa queues? Kapag simple array lang, ang mangyayari kasi, kapag, for example, we have here is a simple array. 1, 2, with index 0, 1, 2. Ganyan. Ano ba to? Pag magganyan tayo, pag napuno na yung ating simple array, hindi na tayo pwedeng mag-add ulit. Hindi na tayo pwedeng mag-add ulit sa ating simple array implementation. So, alam naman natin yun kasi nga, we know for sure that we have a fixed size array. Pero what if I issued methods of the queue sa aking simple array? Kung for example, nag-dequeue ako ganito.
the Q1, the Q2, the Q3. Anong magiging itsura ng aking simple array? So, ang ganyan, ang magiging itsura niya later on is first in, first out principle tayo. Of course, in an array, magsisimula tayo mag-populate ng ating array sa index 0 until n-1. Diba? So, pag magdedeque ako, mawawala ang value ng 1. Magiging null siya. Ganun din sa iba. Magiging null siya. Ang mangyayari dito, meron tayong tatlong null na nag-occupy sa ating memory locations, and then nag-iisa lang. So, ang concept ng circular array, kapag meron tayong ganito, kung for example, ilipat natin yung mga values, null, and then dito 4. Kapag meron tayong ganito at nag-implement tayo ng simple circular arrays, yung mga locations na merong null value, pwede pa rin natin siyang lagyan. So, ibig sabihin, pag mag-NQ ako, NQ1, NQ2, NQ3. Ang mangyayari nito, makakapag-NQ ulit ako. So, for example, ito na yung ganyan. Yung, dito nag-end yung aking mga pointers. Nandito yung front at nandito yung rear. So, ang mangyayari dito, pag nag-NQ ako, pwede na ulit akong mag-populate sa aking simple array. Pwede na. So, pwede kong may populate ang 1, 2, tsaka 3. Dito, hindi ako pwede mag-populate kasi fixed na yung location ko eh. Kung gusto kong mag-ganyan, kung gusto kong mag-populate pa ulit, gagamit ako ng incremental strategy or doubling strategy. O yung tinatawag kanina doon sa kanina, yung simple dynamic circular array. Yun ang pwede kong gawin. Pero hindi pa rin siya efficient kung every time na magdedeque ako sa umpisa, magkakaroon ako ng mga null values. So, ganun ang mangyayari. Dito kasi simple circular array, pwede kong gamitin yung mga nagkaroon na ng null values sa pag-NQ ulit. So, paano natin magagawa yun? Simple lang ang implement nyo. Gaya nung sa paggawa nyo sa simple array, sa stacks, dadagdagan nyo lang siya ng code. At magagawa nyo yun using yung ating modulo operation. So, for example, dito, ito yung aking rear, and then ito yung aking front. Yan. Para magawa ko yun, ang pag-store ko ng value sa aking later on sa variable front or rear ko is I have to modulo the length
of the queue. So, ganyan. So, magbigay tayo ng example. What if null ito? At gusto kong mag-enqueue ulit sa aking simple array. So, kung null yan, ibig sabihin, ang front ko ay nandito. Yan. Kung gusto kong mag-enqueue ulit, ang value ng aking, for example, rear na lang pala ito. For example, this is rear. Kasi kapag sa rear, doon ka mag-enqueue. Kapag yung front naman ang gagamitin mong variable, doon ka mag-dequeue. Yun ang gagamitin mo for the dequeuing. So, kung for example, this is rear. Ito, rear ito. Ang value ng aking rear is 3. So, 3 plus 1, which is 4, modulo 4. Length of the queue. The length of the queue is fixed, diba? It's 4. So, 4 modulo 4 is what? What is 4 modulo 4? 0. So, ang magiging value ng rear ko ngayon is 0. At since ang index ko na merong null ay 0, pwede ko na siyang mapopulatan ulit ng enqueue. Ganun siya. So, with the simple use of the modulo operation, mai-implement natin ang simple circular array. At ganun din ang magiging ganyan niya, parang ganun din ang logic niya kapag dynamic circular array. Kapag napuno na yung ating yung size ng ating array ay force fix at hindi na natin siya pwede pang dagdagan, we can use yung parang ginawa din natin sa stacks dun sa ating incremental strategy or doubling strategy with our dynamic circular array implementation of queues. And of course, sa linked list, napakadali. Yung linked list natin, parang kumbaga, yun na lang ang gusto kong gamitin sa pag-implement ng queues eh. Kasi napakadali. Napakadali lang niya. Yun lang kasi medyo, when it comes to performance, merong mga operations na O or order of N na mas efficient ang paggawa ng dynamic circular arrays kesa doon. So, kung when it comes to performance of codes, pwedeng gamitin nyo ang dynamic circular array depending on the number of inputs o yung N natin. Pero kung konti lang, pwede nyo naman gamitin yung ating linked list. Okay? Any more questions on the implementation? Sige, mamaya na lang. Diretso na tayo dito sa ating sample exercise para malaman natin kung medyo naintindihan ninyo yung operations ng ating queues. So, volunteer sa pangatlo. Example, ito. Nag-issue ako ng enqueue. And pag enqueue, void ang aking data type ng method or yung signature niya, ibig sabihin wala naman akong ibabalik. So, walang return value. Pero ang laman na aking queue na ay magiging 5. Okay? Kapag ganyan naman, kapag nag-enqueue ulit ako, enqueue 3, of course, wala na naman siyang return value kasi wala naman tayong i-return na data. So, yung 3 ay napunta sa tabi ng 5. Ganyan. What about kung nag-issue ako ng queue size? Anyone? Okay. Alloy shoes. Alloy shoes. Nagpalit ka na ba ng kortina? Nakapink ka pa rin ng kortina? So, yung naglagay ng int doon sa return value, remember na yung queue size natin ay i-return natin yung anong i-return natin? Kung I used a variable named count to count the number of
elements inside my data structure Q, count. So, ibig sabihin, number siya. Anong data type niya? Data type niya is integer, pero hindi siya yung return value. Value siya, di ba? Dapat value. So, 0. Q size, ibig sabihin ng data type niya, signature. Data type signature niya is integer. So, magre-return tayo nung later on size ng Q. At doon sa ating Q, of course, walang magbabago doon sa itsura ng ating Q. Kasi, hindi naman siya NQ or the Q. Tapos, paki-retain yung 5 at saka 3. Okay, next. Gusto ko si Carl Jan. Carl Jan, Tamayaw. To do the next. Pwede mong i-type na lang ta kung maglalagay kung hindi ka nakapasok sa Jamboard. Carl Jan, kapag nag-issue ako ng the Q na method, ano ang return value niya? Sabi natin kanina, dun sa first slide natin, na ang the Q ay meron siyang data type signature, which is, kung nag-implement tayo ng generic data type, letter E. Pero kung, for example, integer, kasi nga puro integer naman yung pinapasok natin sa Q natin, ibig sabihin ng signature niya is integer. So, meron siyang return value. 0. Bakit 0? May laman yung ating Q. Meron siyang laman na 5 at saka 3. So, kung array yan, contiguous yan. Mauna si 5 at index 0, at next si 3 at index 1. At mag-i-issue ako ng the Q. Magtatanggal ako ng element, ng data element sa aking Q. Anong magiging itsura niya? Ay, ano ang ganyan? Return value niya kapag mag-deque ako. Keep in mind na kapag nag-deque tayo, yung principal natin. Yung principal natin sa data structure na Q. First in, first out. Kung ano yung unang pinasok natin, yun ang una din nating tatanggalin or ilalabas sa ating data structure. Ano ang una nating pinasok kanina? Ano ang una nating in-NQ? 5. So, ibig sabihin, ano ang ide-deque natin? 5. Okay. So, pwede mong maisulat or ako na lang maglagay? Tama yun, 5. Okay, sige ako na maglagay. 5. Ano naman ang magiging itsura ng ating Q? Nag-deque ako, ibig sabihin nagtanggal ako. 3. Okay, tama. Very good. So, 3 na lang siya. Next is empty Q. Is empty Q, ang kanyang signature ay Boolean. Ang gusto nating i-return na value niya is either true or false. Either true or false. So, kapag nag-issue ako ng isEmptyQ na method, ano ang magiging return value niya? Sige, ikaw na, James. Is it true or false? True. Yung Q natin ay merong laman na data element 3. So, ang size niya, kung nag-Q size ako, 1. So, is my Q empty? It's false, di ba? So, false. Yan, false. At since hindi naman NQ at saka DQ yung operations ko, 3 remains. Okay? False dapat siya. Kasi hindi empty yung Q natin, meron siyang laman na 3. How about pag nag-DQ ako? Sige, Aloysius, bawi. Nag-DQ ulit ako. Magtatanggal ulit ako ng data element sa aking Q. Ano ang return value? Ano ang resulting itsura ng aking
Q. Aloysius? 3. Tama. So, 3. Ano ang magiging itsura ng aking Q? Wala na, empty. Okay. Correct. So, simple lang. Gusto ko lang paintindi sa inyo ito kasi kapag meron tayong mga simulations, hindi kayo ganyan. Hindi kayo makakuha na naman kayo ng mga puro zero na sinasabi ni Justin. Okay, next is empty Q. Sino kaya? Angelo. Angelo? Pag nag-issue ako ng isEmptyQ method sa aking ganyan, sa aking main method, ano ang return value niya? Sabi natin kanina, ang data type signature ng isEmptyQ method ay Boolean. So, mag-expect tayo ng return value na either true or false. Ano ang return value niya? Angelo. O, iba naman. Si ganyan, si John Lawrence. John Lawrence. 5, 4, 3, 2, 1. Next. How about si ganyan? J. Chris. J. Chris. Ariola. Oo. Pag nag-issue tayo ng isEmptyQ, ano ang return value niya? Sige, i-type nyo na lang, ako na lang maglalagay para nagagalaw-galaw kasi yung image natin. True. Kasi wala nang laman yung ating Q. Yan, no? Kakasabi lang ni Aloysius kanina. So, true siya. True. And since ganyan lang ito, auxiliary operation lang to, hindi siya main operation like enqueue-dequeue, walang pagbabago sa laman ng ating Q. Next, dequeue. Mag-issue ako ng dequeue. O anyone from the elite. Dun sa mga magagaling. Sige nga. Pag nag-issue ako ng dequeue, anong return value ko? Taking into consideration na yung aking Q ay empty. At kakaroon na tayo ng exception dito, ng error, diba? But in our abstract data type, recoded abstract data type, syempre hindi natin papayagan magkaroon ng ganun. Q underflow. Q underflow. Pero hindi nga natin papayagan magkaroon ng Q underflow. So, tama. Sige, Q underflow. Lagay natin dito Q underflow siya. At this point, Q underflow. And remember na ang dequeue natin ay magbabalik siya ng either generic or kung ano man yung data type ng ating data. So, kung magre-return ako, instead na magreturn ako ng value ng data type ng aking data, magreturn na lang ako ng para hindi ma-stop yung aking ganyan, yung aking program. Hindi siya magpakita ng mga errors na Q underflow, ganon. Re-return na lang ako ng null. Okay? Nag-return na lang ako ng null. Kasi kung hindi kayo nag-generic data, tawag dito, hindi kayo nag-generic, nag-use ng generics, at int, for example, lang nilagay nyong data type signature nung dequeue method ninyo, pwede nyong i-return ang null. Kasi ang null naman, possible value ng kahit na anong data type or object. Okay? So, ang itsura pa rin ng ating Q ay, of course, blanco. Next, NQ7. Isa-isahin natin to. Jonathan. 5, 4, 3, 2,
Next, Julius. Julius Hara. NQ7. Ano ang return value? Correct. Thank you, Julius. So, tama, wala pa rin tayong return value kasi nga void ang method. Void ang data type signature ng ating method NQ. And nilagay na natin yung 7 sa ating queue. Okay? Next. Jando. Jumban. NQ9. Pa-deliver ka naman ng pizza mo dito, Jando. Araw-araw na lang yung pizza mo eh. Yun. Okay. Next. Kathleen. Kathleen Jean. Nag-issue ako ng first na method. Teka lang, bakit first ito? First is front, I should say. Hindi dapat to first. This should be front. Palitan pa. Para hindi kayo malito. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next. Kaylin. Kaylin Era. Front, ang method natin, refresh ko kayo. Gusto lang natin i-return yung nasa unahan na data element ng queue natin. Yung value niya gusto lang nating makita. Hindi natin siya i-delete sa ating queue. Gusto lang natin siyang makita. Okay? Sa linked list natin, pick first, di ba? Pick first. 7. Okay. So, ano ang ganyan ng ating queue? Laman ng ating queue. Tama. 7. 9. Okay. Sige. Ako na mag-slot. Thank you. Oops. Wait lang. Bakit 9 lang siya? Sabi ko kanina, yung front natin, gusto lang nating makita yung ating data element na nasa unahan. Pero, hindi tayo magde-delete. Hindi tayo magde-delete kasi ang magde-delete, the queue yun. The queue. Yan. Sige. 7, 9. Last. NQ4. NQ4. Ano ba? Ayan, si Angelo, babawi. Go! 7 ang alin? Ang return value, 7. Angelo? Pag NQ, remember, ang ating data type signature ng NQ method ay void. Wala tayong i-return. So, pag wala tayong i-return, anong return value natin? Dash. Okay. Tapos, 7, 9, 4. Tama. Okay. So, ayan. This wraps up our lecture on queues. Meron ba kayong clarifications bago tayo pumunta sa ating learning task? Sir. Sino yan? Pagalilawan po, sir. Andre, okay. Sir, pa-discuss naman po ulit yung yung return value ng queue size kasi nag-CR po kasi ako kanina. Hindi ka po na pwede yan. Return value ng queue size. Ay, yung sa umpisa kanina? Yung Opo, pangatlo, kung bakit 0 siya? Yes, sir. Okay, bakit naging 0 yung return value ng queue size natin? Yung queue natin, before that operation, ay meron siyang laman na 5 at saka 3. So, ibig sabihin, may size, may laman ang ating queue. Ang data type signature ng queue size na method natin ay integer. Kasi nga, size, binibilang. Diba?
binibilang siya, integer. So, kung ano man yung size ng ating queue, yun ang i-return niya na value. And how to implement that? By using a variable called, kahit na anong gusto ninyo, pero parang mas madaling intindihin kung count. So, every time na nag-enqueue ka, i-increment mo ang count variable mo by 1. So, kung nag-implement ako ng variable na count, at lumampas na ako dito sa aking NQ3, dito sa pangalawang NQ ko, ibig sabihin yung count ko, magiging 2 na siya. Diba? Magiging 2 na siya. And then, pag yung count variable na yun ang ilalagay natin doon sa ating method na queueSize. Okay? So, kaya, naging 0. Tama o mali? Ewan din, sir. Ang alam kong i-return niya yung count, sir. Yun ang ina-expect ko. Oo nga. Kaya nga, ganyan, tinanong mo siya kasi medyo baka mali yung naging sagot kanina. So, ano ang sa tingin mong sagot? Ay, okay, sir. 2 ba, sir? So, 2. Tama, 2. So, mali tayo Ay, kanina. Okay? 2 ang queueSize. Mali. O, meron ka pa nakita, Andre? Kala ko ayaw mo na like, mag-aral eh. ayoko na talaga, sir. Ganyan naman. Magaling naman yung mata mong tumingin. Meron pa? Meron ka pa nakita? Yung iba, may nakita pang medyo mali. Or clarifications bago tayo pumunta sa ating next activity. Yung ating learning task. Kaya na, hearing none. 5 minutes break. I-end ko lang itong record ko ng ating lecture and then mamaya, after 5 minutes, ay punta na tayo diretso sa ating learning task. Okay? Okay, good afternoon once again. Please go directly doon sa ating code bank. Connect na kayo doon sa ating code bank. Let's start. So, yung ating ganyan, ating learning task, nabanggit ko naman kanina na yung ating queue data structure, ang mga applications niya in real world ay yung ating mga real world applications for modeling and simulation, sa mga operating system utility programs natin, yung mga concepts natin when it comes to networking. Pero just to try to apply itong ating queue data structure, meron tayong mga sample problem sets na para medyo ma-increase din yung inyong ganyan, parang coding skills. But actually, hindi siya talaga application in real world. Parang gusto lang natin mag-simulate and increase yung inyong ganyan competency in programming. Okay? So, sinong gusto magsimula? Syempre, etong ating ganyan, ating editor ay hindi gaya nung sa ating editor sa ating Eclipse. Kulang-kulang ang functionalities nito. So, dito, ang kailangan daw nating, ang class natin ay isa lang, main. Class main. So, kung gusto natin gagawa ng class, ilagay natin siya sa loob rin ng ating main class. Okay? So, the first thing I would want you to do ay mag-create pwedeng yung mga ganyan, yung mga, wag mo na kayo mag-edit guys. Maglalagay ako ng ganyan, ng comment, and then you try to code it, okay? So, ang gusto ko munang gawin ninyo is mag-create kayo ng class for Q para ma-demonstrate natin yung mga abstract data
abstract data type operations natin na diniscuss natin kanina. So, gusto ko mag-create kayo ng class. Sino muna? Si Zandrel. Zandrel, create a class for Q to contain the constructor, the Q signatures, and mamaya yung iba, yung sa parang sa mga operations. Hindi na rin tayo mag-i-implement ng interface. Huwag na tayo mag-implement ng interface kasi nasa loob lang naman ng ating main class. So, kung mag-implement sa tayong interface, kung nakahiwalay yung file niya. Pero since hindi naman nakahiwalay, wag na lang tayo mag-implement ng interface. Diretso na lang. So, bakit maliit yung queue doon sa public queue mo, yung constructor? Should be the same. Sige. What variables or signatures for queue do we need? So, pinag-usapan natin kanina, para makapag-traverse tayo sa ating mag-implement tayo ng simple circular array dito sa ating example na ito. Anong mga kailangan na variables na i-instantiate natin sa ating constructor later on? So, simple circular array. Simple circular array mo na implement natin, ha? Of course, kailangan natin ng ganyan, ng variable or constant na mag-hold ng ating ganyan size ng array. So, sige nga, gawa ka nga nun. Size ng array natin. Mag-hold ng constant na size ng array natin. Create a variable for that. Int current size. Sige, current size. So, current size is fixed, di ba? So, gusto natin na based sa example natin, 10. So, ganyan mo nga, i-instantiate mo ang current size to 10 dun sa ating constructor. Sa constructor mismo. Yan. Ano pa? Gusto natin ng variables na ganyan. Magtra-traverse sa ating simple circular array. Gusto ko ng front at saka rear na variables. Front and rear variables. Of integer type din siya kasi nga ganyan naman siya. Later on, yun yung value nun ang mag-hold nung ating index ng ating array. So, based dun sa implementation mo ng ganyan, ng simple array nung stacks, paano mo siya in-instantiate sa constructor? Yung ating front and rear. Basing doon hindi ko ibig sabihin na parang pareho na pareho, pero dito, paano natin siya instantiate? Front and rear. Instantiate ba natin siya to 0? Ibig sabihin, diretso na silang magpo-point sa index 0 pag ganon. Null. Okay? Pwede. Sige, lagay mo lang. And then, I want a variable na gaya ng sinasabi natin kanina, yung count variable para magbilang ng ating maging counter natin for the size of our queue. So, kindly create a variable for that. Sa tingin mo, Zandrel, ano pa yung kulang natin dyan sa ating mga signatures? Front, rear, current size, count. Ano pa sa tingin mo yung kulang? Puro mga ganyan lang yan Puro mga nag-augment lang siya. Dun sa talagang gusto nating i-instantiate.
if we're going to implement simple circular array. Yung array mismo, di ba? Yung array mismo. So, maggawa ka ng array natin. Ganyan na lang, hindi na lang siya generic type, gawin mo na lang siyang integer din. Kasi yung sa problem set naman natin, puro integer siya. So, integer type na array. Can you declare it? Okay. So, sa constructor naman natin, paano natin siya i-instantiate? Hindi tayo mag-instantiate dyan. Sa constructor tayo mag-instantiate. Hindi, tama doon. Doon mo ilagay. Pero, declaration lang. Array declaration. Sa loob ng constructor tayo magko-construct ng array. So, tanggalin mo yung equal sign. Yan. And then, dun sa loob ng queue, ganyan mo. Instantiate mo siya. Na-stick ka na. Array is equal to new array. And then, identify the capacity of that array. Yan. Pero sa tingin mo parang medyo ganyan, no? Medyo merong redundancy na nagaganap dyan dun sa current size. Dapat hindi na ba natin siya i-ganyan dyan? Tawag nito? I-construct dyan? Sige, pwede rin yan. Okay. Next. Gusto kong merong mag-code doon sa operations natin na diniscuss natin kanina. NQ. NQ muna. Mag-pinpoint ako Andre. Andre? No, sir. Oo. Gawa ka ng method na Sir, NQ. bona. Sa paggawa mo pa lang ng method, Andre, ano sa tingin mo yung kulang? Kaya na, dinidiscuss natin yung mga data type signatures. At saka yung mga parameters, ganun. Okay, sige. So now what? We are going to NQ. Ano sa tingin mo yung mga ilalagay natin na code dyan? Bear in mind yung ating boundary conditions. So, sa NQ, ang boundary condition na gusto lang nating alalahanin ay kung magkakaroon ng queue overflow, diba? Kung magkakaroon ng queue overflow. So, isa yun sa later on, itatry mong i-catch na error. So, magkakaroon ka ng conditional statement for that. So, kung meron ka pa naisip na iba, pwede mo rin siyang ilagay. Pero kung wala na, you can do the code for the logic of NQ.
natin, Andre. O, bakit mo dinalit? Alalahanin natin na ang ating ganyan, ang ating worst case complexity for an NQ operation using simple circular array. Kung makikita nyo dun sa LMS, ako nagbasa kayo, it's order of 1. Order of 1. Meaning, constant ang ating ganyan. Constant ang ating mga algorithms. Constant dapat ang algorithm natin for that. Yung code natin. But you're using a for loop. Pag nag-use tayo ng for loop, single for loop, it means that we are doing it linearly. Linear. So, magiging order of n na siya. So, magiging inefficient na mamaya yung code mo for NQ. Order of 1. Order of 1 lang tayo. So, hindi tayo gagamit ng for loop. Gusto lang natin yung value na ipapasa, yung A, later on, ilagay natin siya doon sa index 0. Parang ganun. Index 0. What about the implementation of our front and rear variables? Ilagay ni Zandrel na nagpo-point siya sa null. Pero, syempre, ganyan tayo, mag-implement tayo ng simple circular array. Ano ba tinanggal mo yun, Andre? Medyo okay na yon kanina. Pwede yun. Pero, yun nga, is it count? Yung purpose ba ng ating count variable is for indexing ng ating array? Or si front at saka rear ang may trabaho mo? Mag-comment ako Magta-type ako, Andre. Sige lang, sir. Ngayon yung comment ko. If Q is empty, make front and rear equal to 0. Para yung front and rear natin, kapag i-associate natin siya sa indexing later on sa array natin, ay nakapoint na silang dalawa sa ating index 0. Okay? So, mag-i-if ka. If statement. Doon muna tayo sa simple if statement. Okay yan. Bakit null is equal to 0? Ay, sorry, sir. Datang. Yan. O tapos, meron kang is empty. Is empty method, ano yan? Ewan ko din pinagagawa ko, sir. Pwede yan. O kung yan na yung is empty queue mo, gawa ka na rin ng ganyan, ng method na is empty queue. So, labas ka dyan sa public void enqueue, gawa ka ng method mo ng is empty queue.
Anong ganyan? Signature niyan. Data type signature. Okay. Paano natin malalaman kung empty yung queue natin? Pag null po si front, ano ba? Pag? Null si front. Okay. Pwede yun. Pag null si front. Pwede yun. Pwede rin pag si ganyan, si rear ay null. Pero since NQ ito, wait lang. Mas magandang si ganyan. Si front ang si rear ang ilagay natin. In any way, pwede lang din. Either front or rear na equal to null is ganyan. Acceptable, pero since ina-associate natin sa NQ kasi, si rear. Kasi nga kapag nagdadagdag tayo ng data, ang pinopoint ni rear palagi ay yung mga bagong dagdag na data. Si front ay nakastick na lang siya doon sa pinakanauna. So, if rear is equal to null, if statement tayo, di ba? Yan ba, sir? Hindi ko na makita yung nasa baba. Sa return true. Okay? If rear is equal to null. Okay, pwede na yan. So, kapag true is empty, balik tayo dun sa NQ natin kanina. Front is equal to 0, rear is equal to 0. And then, ayun na nga, punta na tayo dun sa talagang operations ng NQ natin. So, array, open and close bracket. Anong dapat laman nung open and close bracket natin sa array? Is it count? Count ba, sir? Count ba? Yung nilagay mo kanina? Oo, sir. Count yung nilagay ko kanina. Ang purpose ni count natin is bilangin yung ating ganyan. Bilangin yung ating size ng queue. Gumawa tayo ng variables. Si Zandrel kayo gumawa siya ng front and rear para matrack natin yung front at saka rear indexes ng ating ganyan. Simple circular array. So, since front and rear is equal to 0, at si count equal to 0 din lang siya kanina, siguro yung iniisip mo kasi equal to 0. Papasok siya sa unang index, which is 0. So, kapag NQ, mas magandang si rear ang lagay mo dyan. Rear? Oo, rear. Rear po, sir. Hindi, tama yun. Array. Array, rear. Rear. Sorry, sir. Oo nga pala. Babag, sir. Yan. O, tapos, ano pa sa tingin naman kulang? Hindi ba natin babaguhin yung ganyan? Value ni count? Yan, sir? Yan, okay. Basta sinasabi ko kanina, meron tayong gustong i-catch na error, na exception, which is yung queue overflow, which is hindi pa siya part ng code mo. O, mag-rest ka muna, pili tayo ng iba. Thank you, Andre. Yeah, thank you din, sir. Punta tayo kay Ze. Ze? Circular array pa rin ba, sir? Circular array.
Wait lang, sir. May kulang dun sa ganyan eh. Dun sa, tawag nito, dun sa code ni Andre kanina. Para i-update yung ating values for front at saka rear. Yes, sir. Yun nga yung sinasabi ko kanina, kaya hindi mo parang maisip-isip yung logic behind yung is full queue. Sige, lagay ko. Ako maglagay. Gusto natin si rear, ang maging value niya is hindi siya magpo-point na sa 0. Gusto kong mag-point na si rear doon sa next na index. So, kung para magawa ko yun, pwede lang sana ako mag-rear plus plus. Pero since simple circular array ang gagawin natin, sabi ko nga, ayaw natin magkaroon ng puro null values sa simula ng ating array. Gusto natin ma-fill upan later on yun. So, para magawa natin yun, rear is equal to rear plus 1 Plus 1. Modulo. What? Element 2 or count. And, Yung size ng ating array, di ba? yes, sir. Sorry. So, kung dito, sabi niya kanina ni Zandrel, current size na lang lagay natin. Yan. So, kung i-simulate natin ito, ang value ng rear natin is 0. 0 plus 1. 1 modulo current size 10. 1 modulo 10 is 1. So, magiging 1 ang value ni rear. So, na-update na natin yung value ni rear. Si front, hindi natin na-update kasi siya lang ang magpo-point doon sa pinakaunang or doon sa ganyan na update natin kanina. Okay? Sige, dequeue na tayo. Wag muna kayong magganyan, mag-run ng code. So, ang logic natin dyan, Ze, ay i-return natin later on yung data type nung nasa yung parang pinaka-front nung ating ganyan, nung ating array dun sa ating queue. Pero hindi pa tayo nag-implement ng method na front, di ba? Yes, sir. Pero hindi naman natin kailangan mag-implement ng method na front. Kasi ganyan, automatic naman na kapag mag-dequeue tayo, yung pinakauna element, data element dun sa ating array, yun ang matatanggal sa ating queue. So, i-return lang natin yung value nun. So, paano? Remember na yung ating operations for our queues, lahat siya ay order of 1. Constant lahat. Hindi tayo maggagawa ng for loop. Puro constant. So, kung kanina, array rear is equal to A, ano na din siya? Rear ba ang gagamitin natin? Yon, front. Equal to 0. Zero is a value. Baka mamaya, meron pala tayong input na 0 sa ating queue. Mami-mistake siya na value na 0. Yon, null. Okay, good. And then, ano yung mga kailangan nating i-update na counters? Siyempre, update natin yung counter ni front. Tsaka ni count. Gaya nung ginawa natin din sa NQ. Ganyan din siya. Nakamodulo din siya.
Ayun. Ngayon, ganyan. Gusto nating implement naman yung tawag nito sa the queue natin. Meron tayong gustong i-catch sa the queue. Kapag empty din, di ba? Pag empty yung ating ganyan, yung ating queue, gusto nating i-catch yung error. Yan. Yep, mag-return tayo. Pero since meron int ang ating ganyan, ang ating data type signature, meron pa rin dapat tayong return na object. Yan, null. Okay yan. Return null. Yun. May kulang pa tayo. Tapusin na natin yung kanina dun sa enqueue. Pag mag-enqueue ako na ganyan, Sir. full na ang aking array, paano natin siya gagawin? Sige. Since na-implement naman na natin yung ating ganyan logic for the simple circular array. Pag full na, sir, Oo, pag full na siya. full queue. Yan. Yan din ba, sir? Hindi. Kasi is full queue is Ay, method joke lang. siya, di ba? Method Yes, sir. siya. So, gagawa tayo ng bagong method ng is full queue natin. Ang sakit daw sa mata nung ganyan, nung tawag nito. Yan. Oh. Ba't bumabalik siya na nag-highlight? Hindi ko alam, sir. Magyayaan mo na. Pagtyagaan natin, lipat tayo mamaya kay Justin RJ naman. Siya ang next. Sa full Gawin mo queue na na, muna sir. yung is full queue. Hmm. Paano ang logic natin dyan sa is full queue? Ano ang ganyan natin? Anong dapat natin i-catch? Yan. Front is equal to null. If front is equal to null. Ay, joke lang. Ay, kapag full na, sir, rear. Front is equal to rear. Pag front is equal to rear, Ay, hindi. Na-empty na pag ganun. empty na siya, di ba? Saka lang siya magiging null Yes, sir. kapag empty siya. Kapag ganyan tayo, kapag nag-enqueue tayo, si front magiging 0, si rear magiging 1. 1. Yes, sir. Circular. So, hindi yun ang dapat i-compare natin. Hindi dapat si front at saka si ganyan. Tsaka si rear. Ano ba dapat? How about the size of the array? Current size, sir. Hindi. Current size is the ganyan, di ba? Current size ba ang sinabi niya doon? Current size nga. Count. Current size is the size of the array. Yes, sir. Oo. Ang gusto natin dyan, ang logic dyan, if the size of the array is equal to the current size. Ayun, pwede yun. Count is equal to current size. Pero kung implement natin yung method natin na queue size, Sir, ulit na?
Yung ganyan, yung chat ni Zandrel dito, sabi niya, if count is equal to current size. Pwede yan, di ba? Pwede yan. Pero what if gusto nating Yes, sir. i-implement yung method na queue size? Di ba meron tayong method kanina dun sa ADT operations natin, queue size? Yes, sir. Yung queue size is we only return the value of the counter. So, kung gusto ko yun, di gawa ka ulit ng bagong method na queue size. I-return mo lang ang value ni count. Mhm. Yan. Ngayon, instead na if front is equal to current size, if queue size is equal to current size. Yan. Okay. So, gusto lang nating i-return what? True. Balik tayo dun sa ganyan, dun sa NQ natin kanina. If is full queue, pag true, anong gagawin natin? Ganun din, yung parang ginawa natin kanina si is empty dun sa the queue. Yan. Okay. So, ano pa ba ang ganyan kulang natin sa ating code? Mukhang kompleto na, di ba? Meron na tayong NQ, meron na tayong the queue, may is empty, meron na rin tayong is full queue, meron na rin tayong queue size. Sige nga, testingin nga natin. Justin RJ. Thank you, Ze. Ikaw naman ang mag-edit ngayon, Justin RJ. Ang gusto kong gawin mo is i-test natin yung ating ganyan, ating queue. So, maglagay ako ng ganyan na. Maglagay ako ng comment. Sino ba ang nag-highlight? Sino ang colorblind dyan na nag-highlight? Ayan. Testingin natin yung ginawa nilang code, Justin RJ. Paano, sir? Paano ba tayo mag-instantiate ng ganyan? Mag-declare ka ng array na ang laman niya ay yung mga values dun sa problem set. Ano ba yung mga values sa problem set natin? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tama ba? Yun ba? Basta 10 yun na values eh. Hindi kasi natin ata pwedeng gamitin ng scanner utility dito. So, ganyan na lang. Gamit na lang tayo ng fixed na value ng variable natin. Array variable. Sige. Mag-declare ka ng array, tapos yung laman niya ilagay mo na.
Nalilito ako. Sige, sundin mo yung instructions ko lang. Mag-declare ka ng integer data type na array. Tapos, lagyan mo na siya ng laman na 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parang yun nandun sa ating problem set. Simulan ko. Kinakabahan ka ba? Ito naman. O sige, ikaw na. Nagsimula ka na pala eh. Tama, sa main. Kasi nga magte-test tayo ng ating Q class. Eh, bakit sobra-sobra? Yan. O sige, R. R. Kalimutan mo yung syntax. Ayun no, sa baba kanino. Int, array, tapos ganyan. Pwede rin lagay mo yung open and close bracket mo sa after nung data type na int. Pwede rin dun sa variable. Yan. Yun, tama yun. Open and close curly braces. Pwede yun. Okay. Good. Next, ang gusto ko is ganyan. Mag-instantiate ka ng Q object. Doon rin sa loob ng ating main. Paano tayo mag-instantiate ng object? Ongoing ang ganyan nyo o opinion nyo. Yan. Tama. Ano na? After the class name is yung pangalan. Array Q. Pangalanan mo na lang array Q. Array Q. Yan. Sige. O, tapos, is equal to, hindi na tayo magaganyan. Wala na tayong generic eh. New Q, capital Q, U, E, U, E, open and close. Yan. Ganyan na mag-instantiate ng Q object. After that, I want you to loop through your array, your integer array, R. And then, yung mga values niya, ENQ mo. Siyempre, magpo-for loop ka dyan sa array mo. Ay, bakit C? Int I is equal to what? Ganon. Equal to 0. Siyempre, loop natin from the beginning until the end. I is lesser than r.length. Bakit array? Wala pa tayong array q.length. Yung si R. R. ARR.
Yan, that length. I++. Oh. Ang gusto ko is mag-NQ. Array Q dot NQ. Ganun yun. Small q lang yan. Patapos, anong lalagay ko? Anong papasa ko? Ay, bakit ang dami nag-e-edit? Si Justin RJ lang muna. Yan. Okay. Sige nga, itest nga natin. I-run mo nga. Wait lang. Gusto kong mag-array q.size. Ay, q-size din. Gusto kong i-output yung ganyan. Yung system.out.println array q.qsize para malaman natin kung talaga bang na-populate yung ating queue. Sige nga. Sa baba lang ng for loop. System.out.println array q.qsize. Tignan mo yung ganyan, yung q-size. Tama ba yung ganyan? Q-size dito is teka lang, hindi tayo gumawa ng q-size kanina. Is empty, is full q. Ayun, meron pala. Tama, q-size. Oh. I-run mo nga kung tingnan natin kung may error o wala. I-run mo na yung code Justin RJ.